ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, so be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Ang kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. Tuloy po tayo doon sa ating programa at bigyan lamang natin ng reaksyon itong interview sa isang radio station kay Senator Amy Marcos na kung saan nga ay bigyan din natin itong reaksyon maya-maya. Panoorin natin ito kung saan siya in-interview sa isang radio station, isang anchorman, at bigyan natin ito ng reaksyon dahil parang nakita ko rito na parang nagmamadali at umiiwas itong si Senator Amy Marcos na mapag-usapan ang tungkol kay Francis Leo Marcos. Kaya nga ito, panoorin natin itong interview kay Senator Amy Marcos. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na ganun. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Meron pang iba may bago na naman May bago na naman kaming kamag-anak. Hindi ko na naman kilala. Ito naman na sa Hong Kong, yung mga maharlika fans. Kung ano yun May cyber currency na high-tech pa grabe naman talaga ito. Wala na lang sa publiko na walang kamag-anak na ganon, na hihingi ng pera at nangangako ng limpak-limpak mo sa labi. Ayan, katulad ni Francis Leo Marcos siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway. Okay, nakita nyo naman mga kaibigan at napanood nyo, napakinggan nyo ang interview kay Senator Amy Marcos kung saan ay inamin niya na hindi niya kamag-anak si Francis Leo Marcos. Pero ito ang may bibigay kong reaksyon. Ito'y aking sariling pag-aanalisa at pag-aaral na kung ating i-aanalisa yung interview kay Senator Amy Marcos, halata itong umiiwas na matanong patungkol kay Francis Leo Marcos kung kamag-anak nga ba nila si FLM. Dito natin nakita na mukhang umiiwas itong si Senator Amy Marcos na mapag-usapan dahil dapat ituloy pa niya yung pagpapaliwanag kaugnay dun sa issue na hindi niya kamag-anak si Francis Leo Marcos, kundi kumambyo agad ito sa isa pa raw na Marcos na nagpapakilala na dyan sa Hong Kong, meron pa daw ganon. So dito natin nahalata na umiiwas si Senator Amy Marcos na mapag-usapan yung patungkol kay Francis Leo Marcos. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ito'y isang unexpected question. Ito'y hindi inaasahan na pagtatanong sa isang senador at pagtatanong naman ng isang kilalang radio personality. So natural, kung ikaw si Senator Amy Marcos, ay hindi mo siyempre aaminin na kamag-anak mo nga ito o kamag-anak nila si Francis Leo Marcos at hindi po pwede kasi may tinatawag tayo na privileged communication. So, ay namin naman yan na kakilala nila dahil nagpapakilala kaya nakilala nila. Pero kung ating maiging i-analisa ay mukha talagang umiiwas si Senator Amy Marcos na mapag-usapan ang kanilang kaugnayan kay Francis Leo Marcos. Kaya ito pa mamaya, itadagdag natin itong katibayan
at mga patutuo ni Doktora Early Ancheta na I only think about it in the nighttime, always in the nighttime, up too late, lying on the floor, thinking. kamag-anak ni Francis Leo Marcos. Ito, tingnan natin. At mapapanood niyo ito sa inyong mga TV screen. Ito, basahin ko lang, basahin ko itong sinasabi ni Doktora Early Ancheta. Mamaya, ipakita din natin yung litrato na magkasama si Doktora Early Ancheta at saka si Francis Leo Marcos sa isang lugar doon sa bansang Amerika yata ito. Ito yung bagong post ni Dr. Early Ancheta. Sabi niya, July 2, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang aking kasagutan sa mga taong nagtatanong. Pariho pong Remedios Antonio, no? Doña Remedios Remy Carino Antonio. Yan po yung mother ni Francis Leo Marcos. At meron pang isang Remedios Remy Antonio Mangusin na siyang babysitter naman and caretaker ni Francis Leo Marcos. So ibig sabihin, sinasabi ni Dr. Early Ancheta na kamag-anak ng mga Marcoses, Hindi ko na babanggitin itong buong pangalan ng pamilya ni Dr. Early Ancheta na kamag-anak nila, ang mga Marcoses, At sinasabi niya rito ay privileged communication o pribadong komunikasyon, Hindi po itinanggi o iniwan sa ere. Nakasuporta po ang buong angkan ni FLM. Tama naman po yung sagot ni BBM o ni Bongbong Marcos. Hindi direct, Hindi direct. Marami diyan. Ang sinasabi ni Bongbong Marcos, sagot niya doon sa interview sa isang radio broadcaster na sabi niya, marami diyan, magbuhat pa noong kami ay umuwi ng Pilipinas noong 1992. Ilang taon na si FLN noon. That time, sinasabi ni Doktora Early Ancheta ay 13 taon, At wala daw sinasabi o sinabi si Bongbong Marcos na hindi niya kapatid si FLN. Kaya sabi ni Dr. Early Ancheta, hindi po dapat tinatanong si BBM sapagkat out of the topic, sabi niya. May privileged communication o pribadong komunikasyon si FLM sa family. Hindi po dapat tanungin. Sekreto po ang pamilyang yon, sabi ni Dr. Early Ancheta. Ang Carino Antonio family ay private. Bigyan po natin sila ng privacy. Yan ang sinasabi niya. Sabi niya, maraming salamat. Sabi ng post ni Dr. Early Ancheta. Ito ba, mayroon pa siyang isang post na makikita din yun at babasahin din natin. Kaya doon sa mga nagtatanong o kung sino pang nakakaalam sa pagkatao ni Francis Leo Marcos o FLN, ito naman ang sagot pa ni Dr. Early Ancheta. Privileged communication at pribadong komunikasyon. Wala pong alam ang first family dahil ang nakakaalam ay si auntie o auntie niya ay si Auntie Fortuna Marcos at Uncle Dr. Pacifico Marcos at yung mga anak na si Perlita at Pinky. Hindi po ba sinasabi ko sa unang video ko na hindi dapat tanungin ang first family tungkol sa pagkatao ni FLM? Ang dapat tanungin ay si Perlita at Pinky. Bigyan po dapat natin ng privacy. Marami pong salamat. So, yun, yung mga anak na po itong si Pinky, at si Perlita, yun daw dapat tanungin na mga kamag-anak ng mga Marcoses. Silang nakakaalam doon sa pagkatao ni Francis Leo Marcos. So, malinaw doon sa ating pagbibigay ng reaksyon na yung interview kanina, ay halatang-halata naman na talaga namang umiiwas si Senator Amy Marcos na mapag-usapan yung mga ganong patungkol kay Francis Leo Marcos. At siyempre, umiiwas yung si Senator dahil alam mo na, sinasabi ni Dr. Early Ancheta ay merong tinatawag na privileged communication. At yan surprise na pagtatanong, siyempre mabibigla ka doon pagka
ganun ang tinanong ng isang anchorman, talagang talagang hindi po talaga aamin kung magkamag-anak ba ang mga Marcoses at si Francis Leo Marcos, no? Pero sa aking sariling analisa, at kayo na rin mag-aanalisa, marami na hong mga naglabasa ng mga ebidensya at mga litrato na magkakasama sina Francis Leo Marcos, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, Senator Amy Marcos, Senator Bongbong Marcos, magkakasama sa mga okasyon, magkakasama sa mga humanitarian activities katulad ni Ma'am Fortuna Marcos na kapatid ni dating the late President Ferdinand Marcos, at makikita po yan sa mga ebidensya. Ilang days na po, marami na pong naglabas ng mga ganyang videos, at gayon din maging tayo na i-vlog na rin po natin yan. At noong magkasakit nga itong si Fortuna Marcos na na-confine sa ospital, ay si Francis Leo Marcos ang nagbantay doon sa ospital. Simple lamang pong simpleng logic lamang, makakalapit ka ba sa pamilya Marcos kung hindi ka kilala at hindi ka kamag-anak, no? Very impossible, sapagkat ang mga Marcoses ay mga pribadong tao yan, at hindi basta-basta makakalapit dyan, at hindi ka basta-basta makapagpanting dyan o makipanting, dahil sila ay mga high profile na mga personalidad o mga pamilya. Sila po ay kilala sa lipunan, kaya hindi po sila pwedeng lapitan ng kung sino-sino mang mga tao para makibanding kung hindi nila kilala. So kayo na po ang umusga sa ating pag-aanalisa at ang ating mga balita ngayon, yung ating mga komentaryo, yung ating mga ginawang pagbabasa at mga balita. Kayo na po ang umusga dyan. At yung sulat, yung madamdaming sulat ni Francis Leo Marcos. So yan lamang po, at sana doon sa mga bago pa lamang sa ating channel ay pakisubscribe po ninyo, pakilike and share itong ating videos, at siyempre yung bell o yung kampana ay ipindot nyo po, i-click nyo, at para lagi kayo ma-notify ng mga videos na aming i-upload, at siyempre yung mga balita po. So yan lamang po yung ating mapag-uusapan sa hapong ito. At doon sa mga nagtatanong patungkol kay Francis Leo Marcos, ay ang mas higit na nakakaalam niyan ay si Sec Yama de la Cruz, at alam naman natin na si Francis Leo Marcos ay nasa PGMP ngayon, ligtas siya ngayon dahil very fair yung kondon, yung warden daw na si Captain Chongko, na bagamat maigpit, 澳門發展銀行誠邀你體驗全新嘅手機銀行服務，只要用手機號碼註冊、拍攝。 bagamat nasa ilalim pa rin ang 14 days quarantine si FLM, at malaman na safety po siya doon. Malaman natin kung siya ililipat pa ba sa BGM, sa City Jail, malaman na lang natin yan. Pero so far, yung kaso ay may mga proseso kasi pinagdadaanan yan, lalong-lalo na yung isa niyang kaso dyan sa Maynila. Yan ay kailangan patunayan nila na wala siyang kaugnayan doon, at sabi naman nila ay alam mo na, kailangan patunayan nila na hindi siya yung taong inaakusahan, at yung kanyang petition for bail ay mukhang hindi na ako sure kung ito'y hihiringin na o nakapag-hearing na. Bagamat sigurado po tayo dyan na ang batas ay pantay-pantay, ang wala pong kinikilingan ng batas kapag kahit anong klaseng kaso yan, kahit walang yung tinatawag ng no bail, pero basta mahina yung kaso doon sa taong inakusahan, ay sigurado po yan na igagrant ng hukuman yung kanilang petition for bail. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kababayang OFW. Mabuhay po kayo, pagpalain po kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Muli, ito po inyong lingkod, Mar Batigas. Magandang hapon, mabuhay po tayo lahat. Thank you.